Bago lamang sa syudad ang dalagang si Soledad nang matanggap siya sa isang trabaho bilang isang staff ng marketing company. Dahil lumaking taong bahay lang si Soledad, hindi niya alam kung papaano makihalubilo. Mabuti na lamang ay nakilala niya si Aurora, ang dalagang magiging kaibigan niya. At sa maikling panahon, magiging best friend niya ito. Buong akala niya ay totoo ang pinapakita ni Aurora. Pero may lihim pala siyang inggit sa kanya. Isang araw, nagkaroon ng isang party ang kabilang department at dahil taga roon ang kasintahan ni Aurora, inimbita rin niya si Soledad. Sinabihan niyang magsuot ng pang-horror ang dalaga dahil ang theme daw ay Halloween. Pero pagdating niya roon, lahat ay nakasuot ng pang-formal. Yun pala ay isang tipikal na celebration ng isang department dahil maganda ang sales. Napahiya ang dalaga. Hiyang-hiya siya habang pinagtitinginan ng mga tao. Mabuti na lamang ay biglang dumating ang isang binatang gwapo. Sinuotan siya nito ng coat at saka inalis sa loob ng venue. Dinala siya nito sa dressing room at pinabihisan. Nagulat ang dalaga nang makita ang kagandahan niya. Pagbalik niya sa venue, nagulat ang lahat dahil sobrang layo niya sa dating anyo. Dahil sa nangyari, malalaman ni Soledad na ang lalaking lagi niyang nakakausap sa rooftop na siya ring nagligtas sa kanya sa kahihiyan ay ang mismong CEO at may-ari din pala ng kumpanya. Maituloy pa kaya ni Soledad ang kanyang nararamdaman para sa binata, gayong alam na niyang sobrang layo ng kanilang agwat? Manaig kaya ang kanilang pagtitinginan kesa sa antas ng kanilang pamumuhay? Sobrang saya ng dalagang si Soledad nang makatanggap siya ng tawag mula sa kumpanyang gusto niyang pagtrabahuhan. Isang magandang balita kasi ang dumating. Ayon sa kanyang nakausap, tanggap na siya sa trabaho bilang staff sa isang marketing company. Yon ang unang trabaho na papasukan niya mula nang siya ay magtapos sa kolehiyo. Kaya naman, hindi niya maitago ang kanyang saya habang nasa loob siya ng sala ng kanilang inuupahang bahay. Sa lakas ng sigaw niya, pumasok na sa loob ang kanyang lolo na kanina lang ay nagpapakain ng mga alaga nitong manok. Oh, ano bang tinitili-tili mo dyan? Nireplyan ka na ba ng crush mo, Apo? Bakit parang ang saya-saya mo? Lo, wala na akong pakialam sa crush ko. Ang mas may pakialam ako, itong trabaho ko, Lo. Nag-reply na po ang inaplayan ko nung nakaraang linggo. Ang sabi nila sa akin, pwede na raw akong magsimula bukas. Magkaka-work na po ako, Lo. Aba, magandang balita nga yan, Apo. Sa wakas may magagawa ka na rin. Matutulungan mo na rin ako rito sa bahay. Alam mo naman na tumatanda na rin ako. Huwag kang mag-alala, Lolo. Makakabawi na po ako sa inyo. Kapag naging maganda ang trabaho ko, ako na po ang bahala rito sa bahay. Yung kikitain nyo sa pagmemekaniko, inyo na po yun. Aba, napakagalante mo naman. Hindi ka pa nga nagsisimula. Dapat po i-claim na natin yan para makapag-attract po tayo ng positive energy. May nalalaman ka pa talagang ganyan, ha? O sige, dahil natanggap ka pala sa trabaho, dyan ka lang. Kukuha lang ako ng merienda natin. Tutal, 4:00 na rin pala. Nagmamadaling lumabas ang matandang si Abuelo at saka umutang na muna ng tinapay sa kakilala nitong bakery. Sinamahan na rin ng matanda ng soft drinks na talaga namang saktong pamares sa tinapay. Masaya ang maglolo nung mga sandaling yun. Talagang kakaiba ang samahan nila. Mula kasi nang mamatay ang ina ni Soledad, silang dalawa na talaga ang magkasama, bata pa lamang siya. Wala na rin naman kasi ang ama niya dahil nang ibang bansa yon at hindi na bumalik pa. Hindi naman nahihirapan si Soledad kahit na simple lamang ang buhay nila. Sa katunayan, sobrang pasasalamat niya sa kanyang lolo dahil kahit mahirap ang trabaho nitong pagiging mekaniko, nagawa siya nitong pagtapusin ng kolehiyo. Para kay Soledad, ayos na siya sa buhay kahit ang lolo lang niya ang kanyang kasama. Pero may mga sandali pa rin talaga ng kanyang buhay na iniisip niya kung ano ang pakiramdam ng may ama. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang kinabukasan. Sobrang excited ang dalaga. Hindi lamang yun halata sa pagkatao niya dahil tahimik lamang din siya.
At isa pa, hindi pa siya sanay sa syudad. Nasanay kasi siya sa probinsya dahil doon naman talaga sila nakatira ng lolo niya nitong nakaraang taon. Lumuwas nga lang sila ng Maynila para makahanap siya ng mas maayos na trabaho. Mahiyain at mahinhing babae si Soledad. Hindi siya gaanong nakikipag-usap sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga lalaki. Ang sabi kasi sa kanya ng lolo niya noong unang dating nila sa syudad, maraming siraulong lalaki na pagala-gala lang sa lansangan at yun ang iniiwasan niya. Tama ba tong sasakyan ko? Hindi kaya maligaw ako nito? Nakalimutan ko na kagad kung paano pumunta ron eh. Napakamot sa ulo ang dalaga. Nagdadalawang isip siya kung sasakay ba siya sa minibus na nasa harapan niya. Makakalimutin din kasi ang dalaga. Madali niyang makalimutan ang mga bagay na minsan lang niyang gawin. Kung magtanong kaya ako, ay wag na lang siguro. Baka mamaya ibang daan pang ituro sa akin. Wala akong tiwala. Kahit nag-aalinlangan ay sumakay na lamang ang babae. Pilit na lang niyang pinaniniwala ang sarili niya na yun ang tamang sakayan. Kinakabahan siya habang nasa biyahe. Makalipas lang ang halos 10 minuto, napansin niyang parang ang tagal na niyang nakaupo roon. Sa pagkakatanda niya kasi, malapit lang din naman sa lugar nila ang building na pinag-applyan niya. Kapag walang mabigat na trapiko, 5 minuto lamang ang biyahe. Sandali lang po! Sandali lang! Agad na tinigil ni Manong ang minamaneho. Nagmamadali namang lumabas ang dalaga at saka bumaba. Muli siyang napatingala sa nagtataasang gusali sa harapan niya. Wala sa mga yun ang pangalan ng kumpanya na tinandaan niya. Lumingon-lingon siya sa paligid. Nakita niyang may lalaking nakatayo sa sidewalk at kagaya niya parang naghihintay din ito ng tamang sasakyan. Mukha namang matino at mabuting tao ang lalaki, kaya kinapalan na muna niya ang sarili niyang magtanong. Good morning sir. Pwede po ba akong magtanong? Saan po ba rito ang Sapphire Company? Bago lang po kasi ko rito eh. Sapphire Company? Nag-work ka ba ron? Gusto mo bang sumabay ka na rin sa akin? Doon din kasi ako nag-work eh. Hindi agad nakapagsalita ang dalaga. Hindi mapakali ang mata niya. Hindi niya kasi kayang makatingin ng diretsyo sa mga taong nakakausap niya. Lalo na kapag hindi niya kakilala. Nahihiya kasi siya sa mukha niya. Hindi siya marunong mag-ahit ng kilay kahit ang kapal na at wala rin siyang lipstick. Nasanay siya sa probinsya na natural lang. Ang buhok naman niya makapal at hindi pa nakatali. Medyo nangingitim din ang ilalim ng kanyang mata. Ilang gabi na kasi siyang puyat sa kaiisip kung matatanggap ba siya sa trabaho. Mababa ang kumpiyansa niya sa sarili. Pakiramdam niya kasi ay ang pangit niya. Gaya na lamang ng panunukso sa kanya ng mga kaklase sa kolehiyo. Don't worry miss, hindi ako masamang tao. Totoo ang sinasabi kong sa Sapphire din ako nag-work. Actually, here's my ID. Pinakita ng lalaki ang kulay asul na ID nito at nang basahin ni Soledad ang pangalan, doon ay nalaman niyang Carlos ang pangalan ng kausap niya. Ano, sabay ka ba? Kung hindi naman, dito lang din ang sakayan. Pumara ka ng taxi, sabihin mo sa service road ka bumaba. Tapos konting lakad lang, ayun na. May trust issue pa rin ang dalaga. Sa pagkakatanda niya kasi, hindi naman ganito ang ginawa niya nung unang punta niya roon. Kaya naman, para makasigurado, tinanong niya ulit ang binata. Nung nakaraang pumunta ako roon, hindi naman ako bumaba tapos sumakay ulit. Isang sakay lang mula sa mismong kanto namin. Baka yung nasakyan mo illegal. Nako, wag na wag ka nang sasakay sa ganun next time. Dito kasi may mga driver na pasaway. Kahit bawal sila sa ruta, dadaan sila ron para lang maihatid nila ang pasahero nila. Dito talaga sa part na to ang tamang sakayan. Dito lahat tumitigil ang mga papunta sa Sapphire. O ayan na, ano? Sabay ka na ba? Sa pagkabahala na baka maunahan pa siya ng iba, sumunod na lamang ang dalaga sa binata at sa hindi inaasahang pagkakataon, magkatabi pa silang dalawa. Madaldal ang binata at nagpakilala na nga ito sa kanya.
Hindi naman alam ng dalaga kung paano niya sasabayan ang energy ni Carlos. Bukod sa hindi niya alam ang sasabihin niya, hindi rin naman kasi siya pala kwento. Siguro newly hired ka pa lang, no? Wala ka pang ID. Oo, tinawagan lang ako kahapon. Tapos sabi pumasok na raw ako ngayon. Anong department ka nilagay? Wala pa namang sinabi sa akin, basta sabi pumasok lang daw ako. Nako, good luck ah. Galingan mo. Malay mo, magka-department pala tayo, no? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? Tiningnan muna ni Soledad kung talaga bang mapagkakatiwalaan ng lalaki. Minsan kasi, sa mukha pa lang ay nalalaman na niya agad kapag manyakis o hindi ang kausap niya. Tingin naman niya kay Carlos ay matino siyang lalaki, kaya nagpakilala na rin siya. Soledad ang pangalan ko. Bago lang ako sa syudad eh. Sa probinsya talaga ako nakapag-aral. Ganun ba? Masaya sa syudad. Basta lagi mo lang i-enjoy lahat ng oras. Kasi kapag inintindi mo pa yung mga taong nakaka-stress, talagang masisira ang araw mo. Marami pang pinagsasabi si Carlos sa kanya. Sa katunayan, parang sasabog na ang utak niya sa dami ng pilit niyang iniintindi. Hindi malaman ni Soledad kung bakit parang kampanteng-kampanteng magkwento ang binata sa kanya. Samantalang yun pa lang naman ang unang pagkakataon na nagkita sila. Makalipas lang ang ilang minuto, tumigil na rin ang sinasakyan nila at sabay na silang bumaba. Magkasabay pa rin silang naglakad kahit na naiilang na ang dalaga. Hindi siya sanay na may kasamang lalaki sa paglalakad. Pero dahil kailangan niyang makarating sa paroroonan niya, tiniis na lamang niya ang presensya ng lalaki. Tutal, hindi naman masamang tao si Carlos. Nang makarating sila sa entrance ng gusali, tumingin pa ang babaeng gwardya kay Soledad mula ulo hanggang paa. Para bang natatawa ito sa kung paano pumorma ang dalaga. Ramdam ni Soledad yon kaya bahagya siyang nahiya. Hindi niya alam kung anong problema sa suot niya. Yun kasi ang nakasanayan niya sa probinsya, maluwag na dress at naka-rubber shoes na puti. Naglakad na lamang sila palapit sa elevator, pero sa kabilang elevator na pumwesto si Carlos. Pasok ka na dyan. Ako kasi may dadaanan pa. Good luck ah. Sana magka-department tayo. O kung hindi naman, sana maging magkaibigan pa rin tayo. Ngumiti na lamang ng pilit si Soledad at kumaway saglit. Kahit siya, hindi rin makapaniwala na nagawa niya yon. Kadalasang kinakawayan niya lang kasi ang kanyang lolo. Pumasok na siya sa elevator. Marami siyang nakasabay na magagandang babae. Matataas ang heels, punong-puno ng makeup ang muka, at habang nasa likuran niya ang mga yon, nakikita niya ang mga magagandang hubog ng katawan nila. Nakaramdam na naman siya ng inggit. Alam niya kasing ang mga ganong babae ay ang madaling magkaroon ng boyfriend. Samantalang siya, 24 anyos na ay wala pa ring nagkaka-interes. Maya-maya lang, narinig niyang nagtatawanan ng mga babaeng kasama niya. Alam niyang siya lang ang pinag-uusapan doon dahil siya lang naman ang naiibang suot sa mga nasa loob ng elevator. Mas lalo siyang nanliit nang marinig niya na mukha raw siyang yaya na pagod. Inisip na lamang ni Soledad ang sinabi ni Carlos sa kanya na wag niyang iisipin ang sasabihin ng iba dahil masisira lang ang araw niya. Kaya pinilit na lamang niyang ngumiti. Nang makalabas na sila sa elevator, nakita niya pang lumingon ng mga babae at pinagtatawanan siya. Maglalakad na sana siya nang bigla naman niyang makabanggaan ng isang lalaki. Nakasuot din ito ng pang-opisina pero sa tingin niya katulad niya lang din siya na empleyado. "Sorry, hindi kita nakita." Tumingin lang sa kanya ang lalaki. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam na naman ng hiya ang dalaga. Pakiramdam niya, lahat ng taong makakasalubong niya ay sinusuri ang itsura niya. Kumbaga, binibigyan siya ng grade kung gaano siya kaganda o kung gaano siya kapangit. Sa susunod, titingin ka sa dinadaanan mo. Sa isip-isip ni Soledad, nakatingin naman siya talaga sa dinadaanan niya. Bigla lang talagang lumitaw ang lalaki bago siya lumiko. Naglakad na rin ang lalaki at saka hindi na muli pang lumingon.
Naiwan namang napangangan na lamang ang dalaga. Nakasalamin na nga siya, hindi niya pa ako nakita. Siya kaya ang hindi nakatingin sa dinadaanan niya. Hindi na lamang inintindi ni Soledad ang lalaki. Binilisan na lamang niya ang kanyang paglalakad patungo sa opisina ng manager na kakausap sa kanya. Nang makarating na siya roon, inabutan niya sa opisina ang isang lalaki na naka-brush up pa ang buhok. Gwapo at kita pa ang hugis ng panga niya. Matangos din ang ilong, pero gumuho ang mundo niya nang marinig niya siyang magsalita. Well, good morning. Ikaw ba si Soledad Esperanza? Malambing ang tono ng pananalita ng lalaki. Pumilantik din ang mga daliri at bigla siyang inirapan. Alam na niya kagad na binabae ang manager na yon, pero wala naman siyang problema sa mga ganong klase ng tao. Sa katunayan, may pinsan din siyang bakla sa probinsya. Yes sir, ma'am. Ano po pala pwedeng i-address ko sa inyo? Pasensya na po. I like that attitude, ah. You asked me first para di ako ma-offend. Well, you can call me sir. We're professionals here. Kaya sundin natin kung ano ang gender na nasa resume and birth certificate natin. Okay po sir. By the way, good morning po pala. Pasensya na po kayo kung medyo late na ha. Bago lang po kasi ako sa syudad. Hindi ko pa po kabisado ang dapat sakyan. Actually girl, hindi ka pa naman late. Advance ka ng 2 hours dahil 11 ka pa dapat pumunta rito. Hindi ka ba nagche-check ng emails? Sorry po, yung text at tawag nyo lang po kasi ang naisip ko. Sorry po talaga. Since early ka naman here, you can help na lang sa mga papers na to. Ito na rin na magsisilbing training mo sa oras na to. Kasi gagawin mo rin naman to eh. Yes sir, kahit ano po gagawin ko basta po para sa trabaho. Tumingin sa kanya ang mataray na si Gabriel, pero nginitian lamang ito ni Soledad. Kahit na medyo mataray ang manager na yon, ay hindi nakakaramdam ng kahit na anong bigat ang dalaga. Palagay niya pa nga, makakasundo niya yon. Hindi niya rin alam kung bakit parang magaan ang kanyang kalooban kay Gabriel. Nang dumating na ang oras ng kanyang pasok, sinamahan na siya ni Gabriel sa kanilang department. Pilit na hinahanap ni Soledad ng tingin ng lalaking si Carlos. Pero wala siya doon. Nadismaya siya ng bahagya pero inisip niya na mas mainam na hindi na rin niya yun kasama. Sa gwapo kasi ni Carlos, baka isipin ng mga kasamahan niya ay kasintahan niya yun. Pinakilala siya ni Gabriel sa department. Dinala na rin siya sa magiging cubicle niya. At dahil bago pa lamang siya, kakaunti pa lamang ang gagawin niya. Dahil parte pa rin kasi ng training niya ang pagsisimula niya. Maraming salamat po, sir. Umayos ka girl. Work smarter, wag harder, okay? Ayaw kong mabalitaan na may ginawa kang kalokohan dito. Later, darating na si Miss Dolores. Siya ang team head ninyo. Siya ang mag-handle sa inyo kapag meron kayong mga project. Understand? Opo, sir. Maraming salamat po. Naglakad na palabas ng department ang lalaking si Gabriel. Napapangiti na lamang si Soledad. Natutuwa siya sa manager nila eh. Mukha kasi talaga itong lalaki kahit sa pagkilos. Malalaman lang na malambot yon kapag nagsalita na siya. Sa unang araw ni Soledad sa opisina, may lumapit kaagad sa kanya para turuan siya ng mga dapat niyang gawin. Isa na rito ang pagpiprint ng mga papel, pagtimpla ng kape na hindi niya alam kung bakit kasama sa trabaho niya at madalas din siyang mautusan ng mga kung ano-ano pang bagay. Buong maghapon siyang pagod, lakad dito, labas doon. May mga inuutos din kasi sa kanya na dalhin sa kabilang department o kaya naman sa ibang floor. Nalibang naman ang dalaga sa first day of work niya, kaya hindi na niya namalayan ang oras. Gabi na pala. 1 oras na pala siyang overtime na dapat ay kanina pa siya naka-out. Nagmamadali siyang kinuha ang gamit niya at nakapag-time out na rin. Pero palabas na sana siya ng department nang biglang lumapit sa kanya ang team head na si Dolores. Isang 45 anyos pero dalaga pa rin. Sa buong araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-utos kay Soledad at magsungit. Soledad, saan ka pupunta? Ma'am, out ko na po pala. Sobra na po kasi ako ng 1 oras. Mamaya ka na mag-out. May ipapahatid pa ako sa'yo.
Kunin mo yung mga rim ng bond paper doon. Dalhin mo sa 7th floor. Ihatid mo kay Mr. Mercado. Pero ma'am, out na po kasi. Bago ka pa lang dito. Kaya susunod ka sa lahat ng ipag-uutos ko sa'yo kung talagang gusto mong tumagal. Napayuko na lamang ang dalaga. Naglakad na lamang siya at kinuha ang 7 rim ng mga bond paper. Dahil sa may kapayatan si Soledad, papunta pa lamang siya sa elevator ay nangangalay na agad ang kanyang braso. Nang hindi na niya kayanin, nahulog na ang mga bitbit niya. Buti na lang ay nakabandel ito kaya hindi nagkalat. Kaso nga lang, parang hindi na niya kayang buhatin ang mga yon. Maya-maya lang, biglang may lalaking tumulong sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang binatang si Alejandro. Ang lalaking nakasalamin na nakabanggaan niya. Tinulungan siya nitong damputin ng ibang rim ng bond paper. Marami pong salamat. Sige po, ilagay niyo na lang po rito sa kamay ko at… Saan mo ba ito dadalhin? Pinapadala po sa akin ni Miss Dolores kay Mr. Mercado sa 7th floor. Seryoso? Opo, bakit po? Wala, akin na ang 5. Bitbitin mo na lang yung 2. Naku, hindi na po. Ako na lang po ang… Hindi ka tatagal sa ganitong mundo kung hihina-hina ka. Akin na, sumunod ka sa akin. Walang nagawa ang dalagang si Soledad nang kunin na ni Alejandro ang 5 rim. Kahit na medyo may kasungitan ng lalaki, lihim pa rin siyang nagpapasalamat dahil may tumulong sa kanya. Pagpasok nila ng elevator, palihim niyang sinusulyapan ang mukha ng binata. Pero dahil makapal ang salamin niya at nakaharang naman ang bangs niya na halos lagpas na sa kilay, hindi niya tuloy malaman kung ano ang eksaktong mukha ng lalaki. Basta kabisado lang niya ang itsura niya bilang nakasalamin na para bang weirdo. Marami pong salamat. Huwag mo akong ipo. Magkasing edad lang tayo. Ay, sorry po. Sorry. Pagbukas ng elevator ay nasa 7th floor na sila. Konting lakad na lang ay narating na rin nila ang opisina ni Mr. Mercado. Kaya mo na to. Pasok mo na agad sa loob. Ipinasa ng binata ang mga bitbit niya. Dali-dali namang pumasok ang dalaga nang buksan ni Alejandro ang glass door. Paglabas ni Soledad ay wala na ang lalaki. Ni hindi man lang niya nalaman ang pangalan niya. Basta palagay niya kaya siya tinulungan ng lalaki ay dahil mukha silang magkapareho na outcast. Nagbuntong hininga na lamang ang dalaga. Nang makalabas na siya ng gusali, pagod na pagod siyang umupo sa bangketa. Napapatulala na lang siya sa mga nangyari. Buong akala niya kasi uupo lang siya maghapon at computer ang makakaharap niya. Pero ang dami niyang ginawa. Masakit na ang binti niya kakalakad. Kasama ba talaga sa job description ko ang maging utusan? Bond paper lang sa akin pa iuutos? Bumuga na lamang siya ng hangin at muling tumayo. Pero bigla na lamang may mga lumapit na 4 na babae sa kanya. Pagtingin niya sa mga ID ng mga yon ay kagaya ng kay Carlos. Kaya alam niya na sa Sapphire din nagtatrabaho ang mga yon. Nung una ay hindi niya alam kung ano ang pakay ng mga yon sa kanya. Hanggang sa tinanong na ng isa sa kanila kung kaano-ano niya si Carlos. Nakita raw kasi sila ng mga yon na magkasama. At ang sabi pa ng isa, nililigawan daw siya ni Carlos. Wala namang namamagitan sa amin ni Carlos. Sa katunayan nga, kanina lang kami nagkakilala eh. Tinulungan niya lang talaga akong makarating dito kasi bago lang ako sa syudad. Hindi naniwala sa kanya ang mga yun. Akmang hahawakan na sana ng isang babae ang makapal na buhok ng dalaga nang biglang may isa pang babaeng dumating. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Cool na kayo sa pambubuli niyo? Agad na nagpulasan ng mga kababaihan. Tumingin pa ng masama ang mga yon kay Soledad bago yun makalayo. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Ayos lang naman. Nauutal ang tinig ng dalaga at nakayuko lang. Hiyang-hiya siya kay Aurora. Maganda at talaga namang kasing kutis artista ang balat nito. Para siyang nasisilaw sa kagandahan ng dalaga.
Marami talagang mga ganon sa work natin, lalong-lalo na sa ibang department. Kahit nga rin sa atin eh. By the way, my name is Aurora. Magkasama tayo sa iisang department. Ako naman si Soledad, Soledad Esperanza. Ang ganda naman ng pangalan mo. Maganda rin naman ang pangalan mo ah. Siya nga pala, maraming salamat ah. Wala yun, ano ka ba? So, friends? Inilahad ng babae ang kanyang kamay. Kinabigla naman yon ni Soledad. Yun kasi ang unang pagkakataon na meron taong gustong makipagkaibigan sa kanya. Noong nag-aaral pa kasi siya, hindi siya nilalapitan ng mga kaklase niya. Weirdo at baduy kasi ang tingin ng mga yun sa kanya. Sigurado ka ba? Bakit naman hindi? Kasi hindi ako sanay na may nakikipagkaibigan sa akin eh. Pues ngayon masanay ka na. Napangiti na lamang si Soledad at saka nakipagkamay na rin sa dalaga. Mula noon, ito na ang naging best friend niya sa trabaho. Kasama niya palagi kapag nagkakasabay sila ng lunch break. Kapag uwian naman ay magkasabay din sila kahit na magkaiba naman sila ng way. Madaling nakapagpalagayan ng loob sila Soledad at Aurora dahil marami silang napagkakasunduan, lalong-lalo na pagtungkol sa mga palabas. Sa halos isang buwan na nilang magkakilala, marami na rin silang nalaman sa isa't isa. Kung minsan kasi, nagkukwentuhan sila ng mga problema nila. Lunes ng hapon, dakong 3:00, kakapasok pa lang ni Soledad. Medyo mababa ang energy niya dahil nagkasagutan sila ng kanyang lolo sa bahay. Ang lolo niya kasi ay nalulung na sa sabong. Lahat ng kinikita niya ay tinataya na lamang sa sugal. Stress na siya sa matanda. Hindi niya naman yun pwedeng pabayaan dahil yun lang naman ang natitira niyang pamilya. Uy, tulala ka na naman. Pinapatawag ka na Miss Dolores. Yari ka, may nagawa ka na naman bang kasalanan? Ha? Hindi ko alam. Wala naman akong ginagawang masama eh. Napatayo si Soledad at saka dali-daling naglakad patungo sa maliit na opisina ng kanilang team head. Pagpasok niya roon, kita niya na kagad ang nakasimangot na mukha ni Dolores. Paano nakarating sa mataas ang inutos ko sa yung pagdala ng bond paper sa 7th floor? Po, kunwari ka pa hindi mo alam. Kung patanggal kaya kita, tapos sabihin ko sa kanilang napakatamad mo rito at palpak pa ang iba mong ginagawa. Ma'am, wala naman po akong pinagsabihan. As in ako lang naman po ang nakakaalam nun. I mean, kaming dalawa lang po ni Aurora. Malabo naman pong magsumbong yun kasi takot din po yun sa inyo. Malabo rin naman na may ibang staff kasi takot din po yun. Shut up! Pinapakulo mo ang dugo ko eh. Sige, bilang punishment mo, mag-overtime ka mamaya. Tapusin mo lahat ng marketing plan na nasa lamesa ko. Hindi ka pwedeng umuwi kapag hindi mo na-evaluate lahat yon ng maayos. Get out! Itong pangit na to? Alis! Nagulat ang dalaga sa pinakitang asal ni Miss Dolores. Hindi niya inakala na may ganun pala talagang tao na masama ang ugali. Nagmamadaling umalis ang dalaga. Nanginginig siya sa takot. May trauma kasi siya sa mga sumisigaw eh. Noong nag-aaral pa kasi siya, halos lahat ng nambubuli sa kanya ay sinisigaw-sigawan lang siya. Are you okay? Nakita siya ni Aurora sa hallway na tulala habang mabagal na naglalakad. Nangingilid ang kanyang luha. Kinagabihan nang magkaroon na ng pagkakataon na makapag-break time ay pumunta siya sa rooftop. Malawak ang rooftop na yon, parang kasing lawak ng 2 baseball court at meron pang mga pwedeng maupuan at masilungan. Bakit ba parang ang lupit sa akin ng karamihan sa mga tao rito sa trabahong to? Wala naman akong ginagawang masama eh. Ginagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko. Oo, minsan nagkakamali ako. Pero natututo naman ako. Nag-aaral ako, pinag-iigihan ko palagi. Pero bakit parang wala naman nakakapansin nun? Lahat na lang ng mga napapansin itong mukha ko, itong itsura ko. Bakit ba sila nakatingin sa anyo ko? Wala namang kinalaman tong mukha ko sa trabaho ko eh. Ang dami namang problema, sumabay pa si Lolo. Ang dami na nga naming utang, nakuha pang magsugal. Nakakainis naman. Nakakainis talaga! Halos sumigaw-sigaw na ang dalaga sa rooftop. Sa mga sumunod na gabi,
Ganon at ganon lang ang ginagawa niya. Tuwing mabigat ang pakiramdam niya, sisigaw lang siya roon. Ilalabas niya ang lahat ng sama ng loob niya sa rooftop na yun at tapos magiging maayos na siya. Minsan nga, natatawa na lang siya dahil kung may buhay lang ang rooftop, baka nagsawa na ito sa lahat ng sinasabi niyang problema. Isang gabi, nang pagpasok niya ng elevator, nakasabay na naman niya si Alejandro. Ang tagal niya itong hindi nakita. Ang huling pagkikita kasi nila ay noong tinulungan siya nitong magbuhat. Kaya naman, nilakasan na rin ni Soledad ang kanyang loob. Gusto niya kasing kilalanin ng taong nagmagandang loob sa kanya. Excuse me, di ba ikaw yung tumulong sa akin noong nakaraan? At yung nabangga mo rin. Sorry pero maraming salamat pala sa tulong mo noon. May gusto lang akong itanong sa'yo kung okay lang. Nahihiya-hiya pa si Soledad. Nakayuko nga lang siya at wala siyang lakas ng loob na tignan sa mata ang binata. Ano? Ano bang pangalan mo? Alejandro. Alejandro? Ang ganda naman ng pangalan mo. Magsasalita pa sana ang lalaki nang biglang tumigil ang elevator. Kinabahan na si Soledad. Alam agad niya na may nangyaring hindi maganda sa kinalalagyan nila. Anong nangyari? Hindi na ba tayo makakalabas dito? Kumalma ka. May pupunta rito mamaya. Kailangan lang natin maghintay. Kumalma? Paano ko kakalma? Aber, nangyari na to sa akin dati sa school at wala ni isang tumulong sa akin. Gumana lang bigla ulit yung elevator kaya ako nakalabas. Pero dito, paano kapag walang tumulong sa akin? Paano kung… Miss, kasama mo ko. Hindi, baka hindi na tayo makalabas dito. Anong gagawin ko? Miss, nandito ako. Kasama mo ko. Hindi ka nag-iisa. Hinawakan na ng lalaki ang magkabilang balikat ng dalaga. Nakatingin ito ng seryoso sa kanya. Sa puntong ito naman, kahit na papaano ay unti-unti na rin kumalma ang babae. Nang mahimasmasan na siya, ay umupo na lamang sila sa lapag. Sorry kung nagpanik ako May trauma ka ba sa ganito? Oo, nung college pa kasi ko, nasira yung elevator namin. Tapos ako lang ang nasa loob. Kahit na anong gawin kong sigaw, walang tumutulong sa akin. Naririnig ko pa nga silang tumatawa sa labas Buti na lang gumana ulit yung elevator. Marami akong trauma nung nag-aaral pa ako. Nangyayari ang mga yon kasi pangit ako, hindi ako maganda. Kasi lagi namang pinagkakaisa ng mga taong hindi kagandahan o kagwapuhan. Di ba ganun naman sa society? Mali ka. Anong mali ako? Ganun naman talaga Hindi mo ako maiintindihan kasi hindi ka naman naging pangit kahit kailan. Tignan mo nga kahit nakabangs ka at makapal salamin mo, hindi ka naman pangit. Mukha ka lang weirdo. Ginaganon ka nila hindi dahil pangit ka. Ginaganon ka nila kasi mahina ka. Ha? Isa sa mga dahilan kung bakit ka nila pinag-iinitan dahil sa itsura mo. Pero hindi ito ang pinakadahilan. Kasi ikaw mismo ang nagbigay ng permiso sa kanila na gawin yun. Kasi pinakita mo sa kanila mahina ka. Kahit maganda ka man o hindi, kung mahina ka sa paningin nila, kakayanin ka lang nila. Hindi issue ang itsura kapag gusto ka talagang sirain ng isang tao. Kahit ako, kung gusto kitang sirain, hindi mukha mong titingnan ko. Kundi ang pagkatao mo kung talagang kakayanin mo ko. Sa madaling salita, kahit pangit ka, kung matapang at matatag ka, hindi ka nila aabusuhin. Siguro kukutsain ka nila. Pero kung malakas ka, hindi yun sasapat para masira ka. Ibig sabihin lang nito, mahina ka. At kasalanan mo rin kung bakit naging ganun ang tingin nila sa'yo. Sandaling natameme ang dalaga. Pinag-isipan niyang maigi ang mga sinabi ni Alejandro. Aminin man niya o hindi, batid niyang tama ang pinupunto ng lalaki. Dito niya na mas napagtanto na naging mahina nga talaga siya sa mga panahon na kailangan niyang ibangon ang sarili niya. Isa pa, hindi ka naman talaga pangit. Humarap ka sa salamin at pag-aralan mo kung paano mag-ayos. Sa ganito ako komportable Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Mahal ko naman ang sarili ko Kung mag-aayos ka at gagawin mong presentable ang sarili mo, pagmamahal din yun sa sarili.
Minsan, kailangan mong baliin ang nakasanayan mo para ipakitang hindi ka nila dapat maliitin. Hindi ka makikinig sa sasabihin ng iba, pero dapat alam mo kung paano sila patahimikin. Biglang nakarinig na sila ng tawag sa labas. Dumating na ang mga mag-aayos ng elevator. Naputol na ang kanilang pag-uusap. Nang mabuksan na ang pinto, sinabi na rin ni Soledad ang kanyang pangalan. Soledad ang pangalan ko. Ngumiti lang sa kanya ng pilitang lalaki at naglakad na rin palayo. Sa mga puntong yun, tila humanga si Soledad sa lalaki. Kahit papano kasi, gumaan ang kanyang pakiramdam. Medyo nalinawan siya sa mga narinig niya. Kaya pag uwi niya sa kanilang bahay, sinubukan niyang mag-aral kung papaano mag-makeup. Pero kahit na anong gawin niya, nagmumukha lang siyang clown. Hindi talaga siya marunong. Wala siyang katalent-talent sa pagpapaganda. Kaya kalaunan, tinamad na rin ng dalaga. Hayaan mo na nga. Mamahalin ko na lang talaga ang sarili ko. Yun lang naman ang dapat eh. Napangisi na lamang ang dalaga habang nakaharap sa salamin. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong napalapit ang loob ni Soledad kay Alejandro. Mas naging madalas na rin ang kanilang pagkikita at sa aminin man niya o hindi, unti-unti na niyang nagiging crush ang binata. Kung minsan pa nga, si Alejandro na ang nagiging dahilan kung bakit mas ginaganahan siyang pumasok. Marami nang nakakapansin sa kakaibang aura ng dalaga. Ang dating mahiyain, masigla na ito sa office. Ganun pa rin naman ang pananamit niya. Baduy para sa iba, pero napaka-positibo na niyang mag-isip. Nagagawa na niyang baliwalain ang mga negative na nangyayari sa araw niya. Dahil sa pagiging positibo ng babae, marami na rin siyang nagawang maayos na trabaho. Natuwa sa kanya ang manager nilang si Gabriel at dahil sa papuri nito, marami na naman ang nainggit sa dalaga. Uy, congrats ha! Balita ko rito kay Aurora bet na bet ka raw ng manager ninyo. Ang galing mo raw pagdating sa pagdidesign ng product at saka pati na rin sa pag-evaluate ng mga marketing plan. Magkakasama na sila sa iisang lamesa sa food court nung gabing yon. Sa mga nakalipas na araw, nalaman ni Soledad na magkakilala pala si Carlos at Aurora. Dati pala silang magka-department kaya sumasama na rin sa circle nila ang binata. Nako girl, inggit na naman ang mga tsaka. Galing talaga ng best friend ko. No ba kayo? Masyado nyo naman pinalalaki ang ulo ko eh. Deserve mo naman ng papuri. Kabago-bago mo lang kaya, pero ang dami mo nang naipasang magandang project. Bilib ako sa'yo, mahusay ka talaga. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yun, pero walang kaalam-alam si Soledad na si Aurora pala ay nagseselos na sa kanila. Nasabi na kasi noon ni Aurora kay Soledad na una pa lang may pagtingin na siya kay Carlos. At dahil mas madalas na makompliment ng lalaki si Soledad, hindi maiwasan ni Aurora ang mainggit at magselos. Pero hindi yun napapansin ni Soledad dahil nasa kasagsagan nito ng pagiging maligalig. Nang makita ni Soledad na dumaan si Alejandro, sandali siyang nagpaalam sa dalawa. Dali-dali niyang sinundan ang lalaki at kinalabit. Uy, bakit bang bilis mong maglakad? Oh, ikaw pala. Bakit? May sasabihin ka ba? Free ka ba mamaya? Bakit? Anong meron? Wala lang, masaya lang kasi ko eh. Natuwa kasi sa akin si Sir Gabriel, kaya gusto ko sanang i-treat ka. Doon lang sa cafe na yun. Bakit mo naman ako ititreat? Eh kasi naman, marami kang nasabi sa akin na talagang nakamotivate sa akin. Ibig sabihin, malaki rin ang naitulong mo sa daily life ko. Ano, free ka ba? Please. Sige. After work hintayin kita ron. Namula ang pisngi ng dalaga nang ngumiti sa kanya si Alejandro. Lihim siyang kinilig. Pagbalik niya sa table ng mga kaibigan niya, tinukso pa siya ni Aurora. Ikaw boyfriend mo ba yun? Uy, hindi magkaibigan pa lang kami. Palang? Ibig sabihin malapit na? I mean, magkaibigan lang kami. Marami lang kaming napagkakasunduan. Napatingin naman si Soledad kay Carlos. Nakita niyang tila nagbago ang mood ng lalaki dahil kay Alejandro.
Pero hindi na lamang niya yun pinansin. Masyado siyang masaya sa mga sandaling yon para umintindi ng ibang bagay. Pagkatapos ng kanilang trabaho, diretso na si Soledad sa cafe na napag-usapan nila. Halos 5 minuto lang naman siyang naghintay roon. Maya-maya lang ay dumating na rin ang binata. Hello! Hi. Anong gusto mo? Kahit ano. Sige, ako na lang mag-o-order ng para sa'yo. Matapos maka-order ay nagsimula na ang daldala ng dalawa. Komportable ang dalawa sa isa't isa. Sa sobrang saya nila, parang hindi na nila namamalayan na may ibang tao na rin pala sa paligid. Hindi na namamalayan ni Soledad na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa binata. Pero bigla niyang naalala ang sarili niyang anyo. Hindi niya kasi alam kung pareho lang din ba sila ng nararamdaman ni Alejandro. Sa isip-isip niya, baka naaawa lang sa kanyang lalaki kaya siya nito kinakausap. Alam naman kasi niyang hindi siya ang tipo ng babae na talaga namang pinag-aaksayahan ng oras. Kahit na weirdo at introvert si Alejandro, nararamdaman niyang may standards din naman ito. At tingin niya, wala siya sa standards ng binata. Nang matapos sila sa cafe, nagtaka ang binata kung bakit biglang nanahimik ang dalagang si Soledad. Hindi na umimik ang dalaga habang naglalakad sila sa bangketa. Kaya naman, hindi na nakatiis si Alejandro. May nasabi ba akong hindi maganda? Wala naman. Okay ka lang ba? Ayos lang naman ako. Sigurado ka bang okay ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Para kasing medyo sumakit ang tiyan ko sa ininom nating kape. Hindi ka naman kasi yata nagkakape tapos nagkape pa tayo. Ituro mo sa akin, ihahatid na kita. Hindi na, ayos na ako. Sasakay na lamang ako ng taxi tapos diretso na sa amin. Sigurado ka dyan ha? Oo naman. Oh, ayan na pala. Sige na, sasakay na ako Mag-ingat ka rin sa pag-uwi mo. Nagmamadali ang dalaga na makapasok ng taxi. Kumaway pa sa kanya si Alejandro pero hindi na niya yun napansin pa. Napahawak na lamang ang dalaga sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Bigla niyang napagtanto na hindi siya pwedeng mahulog kay Alejandro dahil masasaktan lang din siya sa huli. Sa mga sumunod na araw, dahil gustong iwasan ni Soledad si Alejandro, mas napalapit naman siya kay Carlos. Masyado kasing makulit si Carlos. Tuwing mag-isa siya, bigla-bigla na lamang itong lumilitaw. Pero ang pagiging malapit niya kay Carlos ay ang maglalagay pala sa kanya sa mas lalong kalbaryo ng buhay niya. Dahil magmula nito, halos lahat ng kababaihan sa department nila at maging sa ibang department ay nagagalit na sa kanya. Si Carlos kasi ay para talagang matini idol sa opisina, kaya naman marami talagang babae ang nahuhumaling sa kanya. Uy, ano bang meron? Bakit ba naririnig ko sa kabilang department? Jowa mo na raw si Carlos. True ba? Nagulat si Soledad nang marinig ang sinabing yun ni Aurora nang puntahan siya nito sa kanyang cubicle. Ha? Anong jowa? Hindi Sino naman nagpakalat niyan? Gagi ka girl, kalat na rito sa atin at sa department nila Carlos. Hindi ba talaga? Hindi nga, magkaibigan lang kami. Makulit lang talaga si Carlos. Alam mo naman ang ugali nun, hindi ba? Sure? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, girl. Alam mo naman kung gaano kasikat si Carlos dito. Baka pag-initan ka nila. Hindi nga. Sino ba kasi nagpapakalat niyan? Kainis naman. Kayong dalawa, nasa gitna ng trabaho, puro kayo tsismisan. Balik sa trabaho, mga buwisit! Natatarantang umalis si Aurora. Bumalik naman kaagad si Soledad sa kanyang ginagawa. Takot siya sa tingin ng kanilang team head. Nang mag-break time na, hinanap ni Soledad ang lalaking si Alejandro. Hindi niya rin alam kung bakit. Basta pakiramdam niya, kailangan niyang ipaliwanag sa binata na hindi totoo ang kumakalat na chismis. Kung saan-saan na niya hinanap ang lalaki. Tinatawagan na rin niya yon, pero hindi man lang ito sumasagot. Nakakainis naman talaga. Nasaan na ba siya? Kung kailan kailangan ko siyang makausap, tsaka naman siya nawala. Napagod na ang dalaga kahahanap, kaya nagtungo na lamang siya sa rooftop.
Balak niya lang sanang magpahangin pero nagulat siya nang marinig ang boses ni Carlos sa likuran. Pagharap niya, malapad ang ngiti ng lalaki at lumapit ito sa kanya. Ang saya mo ah. Siyempre masaya ako kasi nandito ka rin pala. Alam mo na ba? Ang alin? Kunwari ka pang hindi alam eh. Ang alin ba? Hindi ko talaga alam kung anong tinutukoy mo. Wala ka talagang alam? Wala ka talagang alam na kumakalat na sa department nyo at sa department namin na magjowa tayo? Ah, yun ba? Hayaan mo mga yun. Mga wala lang silang magawa sa buhay. Hayaan? Seryoso ka ba? Okay lang sa'yo yun? Oo, chismis lang naman yun eh. Kung sa'yo okay, sa akin hindi. Kasi alam mo kung bakit? Lahat ng babaeng nagkakagusto sa'yo, ako ang pinag-iinitan. Hindi nila matanggap na ang pangit na katulad ko ang papatulan mo. Which is hindi naman talaga tayo. Pero ako ang nagsasuffer, Carlos. Hindi mo man lang ba naisip yun? Eh ano naman kasing magagawa natin kung yun ang iniisip nila? Alangan namang isa-isahin natin sila na pagsabihan. At saka, okay lang sa akin kasi totoo namang gusto kita. Ha? Gusto kita, Soledad. Una pa lang, talagang gusto kita. Kaya nga lagi ako nagpapapansin sa'yo eh. Mas maraming magaganda dyan pero sa'yo lang talaga ako nahulog ng ganito. So pangit talaga ako. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, bukod tangi ka sa lahat. Na-inlove ako sa kakaiba mong katangian. Kaya wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Kasi doon na rin naman tayo papunta, di ba? Gusto mo rin naman ako, di ba? Wait Carlos. Mukhang na-misinterpret mo yata ang pakikitungo ko sa'yo. Carlos, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Parang kuya, ganun. Ito naman si Soledad, pa-hard to get pa. Umamin ka na kasi. Wala nga akong aaminin kasi wala naman talaga akong nararamdaman para sa'yo. Kung meron mang tao na talagang nagmamahal sa'yo, hindi ako yon. Si Aurora yon. Siyang dapat mong mahalin at… Wala akong pakialam sa taong yun. Kahit na kailan, hindi ako nakaramdam ng kahit na ano sa kanya. Siya nga lang nagpumilit makipagkaibigan sa akin dati. Kahit ang totoo, sukang-suka na ako sa kanya. Maganda siya, oo. Pero ayaw ko sa kanya. Mahina ang utak. Walang ibang kayang gawin kundi magpaganda. Unlike you, Soledad, kahit hindi ka marunong mag-ayos, nasa iyo ang mga katangian na hinahanap ko. Wala akong pakialam kung pangit ka. Ang mahalaga, busilak ang puso mo. Kaya ngayon, Soledad, bakit hindi natin itry? Carlos naman, sinabi ko naman sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo. Kaibigan nga lang ang tingin ko sa'yo at wala nang iba pa. Seryoso ba to? Binabasted mo ko? I'm sorry. Soledad, look. Kapag naging tayo, tatahimik ang mga tsismosa na yan. Kaiinggitan ka ng mga babaeng yun dahil akong boyfriend mo. Isa pa… Tama na. Sinabi na ngang wala akong nararamdaman para sa'yo eh. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako makapaniwala. Ikaw? Binabasted mo ko? Seryoso ba? Bawal ba? Kung talagang wala naman akong nararamdaman sa'yo, bawal ba? Sa itsura mong yan? Ha? Tila may kung anong bagay ang tumusok sa puso ni Soledad sa mga sandaling ito. Ikinagulat niya ang kanyang narinig. Hindi inaasahan na manggagaling sa lalaki ang mga salitang yon. Ang lalaking inakala niyang tanggap din siya sa kung ano ang anyo niya. Pero nagkamali siya. Napagtanto niya na hindi pa pala niya kilala ang binata. Alam mo ba kung ilang mga babae ang nagkakandara pa sa akin na hindi ko pinapansin dahil sa'yo? Hindi ko na mabilang. Tapos ngayon, ipapamukha mo sa akin na mas nakakahigit ka sa kanila dahil lang binabasted mo ko? Sino ka ba sa akala mo? Pambihira, hindi ko inakala na ganyan ka pala. Hindi ko nga rin inakala na kaya mo pa rin maging choosy kahit biyaya na mismong lumalapit sa'yo. Dapat sa kalagayan mong yan, dapat kung anong ibigay sa'yo, tanggapin mo. Kasi wala nang ibang tao na magbibigay sa'yo. Wala nang ibang tao na gaya ko na lalapit sa'yo. Anong tingin mo sa sarili mo? Diyosa? Hindi ka nga marunong mag-ayos sa sarili mo eh. Napaka old school mo. Ano ka ba naman pumorma? Bakit ikaw? Sino ka ba? Sino ako? Ako lang naman ang inahabol ng mga babae dito sa building na to. At ako lang naman na may pinakamaraming project na naipasa at naging successful. Tapos ikaw na bago pa lang at wala pang napapatunayan na hindi naman kagandahan, tatanggihan mo ko?
San ka kumuha ng lakas ng loob? Lumapit pa ng bahagya si Carlos sa dalaga. Ang huling sinabi nito kay Soledad ay ang tila makakasugat sa damdamin ng dalaga. Below average ka lang na babae, kaya wala kang karapatan na mag-inarte. Tandaan mo yan. Tuluyan nang tumulo ang luha ni Soledad ng mga sandaling yon. Hindi na siya nakapagsalita. Para bang paulit-ulit na tinutusok ng kutsilyo ang kanyang puso. Naninikip ang kanyang dibdib. Paalis na sana si Carlos nang magulat sila dahil biglang naroon si Alejandro. Walang pasabing lumapit ang binata kay Carlos at ilang sandali lang biglang sinapak ni Alejandro si Carlos ng malakas. Natumba kaagad si Carlos sa sahig nang hindi alam kung ano ang gagawin. Kahit si Soledad din ay nabigla na estatwa siya sa gilid. Ano bang problema mo? Ha? Pinagtatanggol mo ang pangit na yan? Walang tugon si Alejandro. Lumapit lang ito mula kay Carlos at muling pinagsasapak ang binata. Hindi pa sana yun titigil hanggat hindi inawat ng dalagang si Soledad. Tama na! Huwag na tayong magsayang ng oras sa basurang yan! Hinila na ni Soledad ang binatang si Alejandro at saka umalis na rin sila sa rooftop. Lumabas na muna sila ng building. Nagtungo sila sa park kung saan malapit lang din naman yun sa pinagtatrabahuhan nila. Tamang inom lang sila ng juice na nabili nila sa manong na naglalako. Nang maubos na ni Soledad ang kanyang iniinom ay tsaka na ito nagsalita. Bakit mo ginawa yun? Kung sakali bang ako nasa kalagayan mo at ikaw nasa kalagayan ko, hindi mo ba gagawin yon? Gagawin ko yun syempre. Ang tanong ko, bakit? Kasi hindi ko gusto yung nakikita ko. Buti nga hindi ko siya binalian eh. Alejandro naman, sa ginawa mo pati ikaw nadamay pa. Lumaki pa ang gulo. Malamang yan pagbalik natin sa loob, pinagtatawanan na tayong tatlo. Mas worst, matanggal ka pa sa trabaho nito. Ayos lang naman. Anong ayos lang naman? Mayaman ka ba para magsalita ng ganyan? Kapag nawalan ka ng trabaho, wala ka ng pera, paano ang pamilya mo? Magugutom sila ng dahil sa akin. Marami kaming stocks na pagkain sa bahay. Pang 2 buwan. Kahit mawalan ako ng trabaho ngayon, hindi naman sila Seryoso ko, ano ba? Tumayo na ang babae at humarap sa binatang kalmado at parelax-relax lang. Akala mo kasi madali lang sa akin yung pakiramdam na may napapahamak ng dahil sa akin. Hindi mo alam yun eh. Masanay ka na sa ganito. Ano? Masanay ka na may taong nandyan para tulungan ka. Tapos ano, kapag nasanay na ako magiging katulad ka rin ni Carlos. Biglang magbabago at magiging siraulo. Kung iniisip mong pareho lang kami, baka mali ang pagkakakilala mo sa akin. Soledad, sobrang layo namin. Paano ko gagawin ang ginawa niya? Aba, ewan ko ba. Ganyan naman kasi kayong mga lalaki eh. Kapag hindi nyo na nakuha ang gusto nyo, nagbabago kayo. Atensyon mo lang ang gusto ko nasa akin. Hindi ako humihiling ng kahit na ano. Kung ibigay mo, fine. Kung hindi, okay lang din. Hindi ko hinahangad na... Na ano? Basta. Ano nga? Huwag mo ako sinisigaw-sigawan ha. Matapos mo kong hindi pansinin ng ilang araw tapos sisigaw-sigaw ka dyan. Huwag mo nang iniiba ang usapan. Tama na. Bumalik na tayo sa loob. Sigurado akong hinahanap na tayo. Tignan mo to. Hoy! Hintayin mo ako! Nang makabalik na sila sa loob, saktong pinatawag na sila sa admin. Pagdating nila roon ay nakaupo na si Carlos at nauna nang kinukuhanan ng statement. Inirapan pa ni Soledad ang lalaki at saka umupo na rin. Hiningian ng statement ang dalaga. Pagkatapos, pinalabas na rin ito kasama ni Carlos. Masama pa ang tingin ng binata sa kanya. Kasalanan mo yan eh. Kasalanan? Talaga lang ah. Kasalanan mo to. Kung hindi ka napadpad sa lugar na to at sana kung nasa bundok ka lang, hindi ako magkakaganito. Nakakatawa no? Ang bait-bait mo sa panlabas pero demonyo rin pala ang ugali mo. Nakakaawa ka. Nabubuhay ka sa ilusyon na akala mo lahat ng babae gusto ka. Mas nakakadiri ka pa kaya kesa sa akin kahit hindi ako maligo ng 5 araw.
Bebuelta pa sana si Carlos nang biglang magbukas na ang pinto. Lumabas na agad si Alejandro kahit parang wala pa itong 1 minutong nasa loob. Hoy, bakit lumabas ka agad? Anong sinabi mo ron? Sinabi ko ron? Simple lang. Sabi ko, sinapak kita ng maraming beses. Tara na, Soledad. Naiwang nanggagalaiti ang lalaking si Carlos. Hindi siya makapaniwala na parang siya pang lumalabas na talunan sa mga sandaling yun. Dahil sa huli, wala rin namang ginawa ang admin para maparusahan si Alejandro. Sa katunayan, si Carlos pa ang nawarningan dahil sa mga sinabi nitong hindi maganda kay Soledad. Habang naglalakad sila, nagtaka na rin si Soledad kung bakit lumabas kaagad si Alejandro. Hindi na nito naiwasang hindi magtanong. Alejandro, anong napag-usapan niyo sa loob? Bakit lumabas ka kaagad? Wala naman. Sinabi ko lang ang ginawa ko kay Carlos. Tapos Lumabas na ako. seryoso kasi. Babalik na ako sa trabaho. Soledad, tandaan mo, laging sinasabi ko sa'yo, hindi mukha mo ang pinakadahilan kung bakit kanila ginugulo. Nakikita nilang mahina ka kaya sila lumalapit. Umayos ka. Naglakad na lamang ang lalaking si Alejandro palayo. Bumuga na lamang ng hangin ng dalaga sa sobrang stress. Pagbalik niya sa kanilang department, binulyawan kaagad siya ng kanilang team head. Ang bilis kasing nakaabot sa department nila ang nangyari. Kabago-bago mo pa lang, pero kung ano-ano nang ginagawa mo para dungisan ng team na ito? Dahil yan sa kalandian mo. Ano, kalat naman ngayon na pinag-aagawan ka ng 2 lalaki. Masaya ka na ba na nasa iyong spotlight, Miss Esperanza? Ma'am, hindi naman po ako ganong klase ng babae. Anong hindi? Yun ang pinapakita mo. Diyos ko, buti sana kung napakaganda mo. Ang kaso, wala ka naman sa kalahati ng average beauty. Mukhang losyang tapos nakukuha mo pang gumanyan. Grabe naman po kayo. Anong grabe? Yun ang totoo. Kung trabaho lang sana ang iniisip mo, di sana, maayos naman po akong magtrabaho eh. Huwag niyo naman po sanang pinakikialaman pa ang personal kong buhay. Abat nangangatwiran ka pa? Akmang sasampalin na sana siya ni Dolores nang biglang dumating si Gabriel. Lumapit siya sa kanila at saka sandaling tiningnan si Soledad. What happened? Care to share, Miss Dolores? Sir, ito kasing bago nating si Soledad. Nakikipaglandian sa mga taga-ibang department. Sa 2 lalaki pa. Kayo nagkaroon ng gulo. Kalat ngayon sa ibang floor na pangit dito sa team ko. I understand, Miss Dolores. Pero ganyan ba talaga ang tamang pagsermon, ma'am? Ano po, sir? Kapag gusto mong disiplinahin ang isang baguhan, dapat ipaliwanag mo muna sa kanya mga rules na baka na-violate niya or maging professional ka man lang na i-handle ang situation. You don't know the real story, Miss Dolores. I know the real story, kaya ako ang kakausap sa kanya na maayos, hindi ikaw. Again, Miss Dolores, next time na marinig kitang ganito ka mag-sermon, mag-uusap tayo ulit. Stop being one-sided and stop being harsh to newbie, okay? Yes, sir. Napayuko na lamang ang ginang para itong napahiya sa mga tao sa department nila. Samantala, sumunod naman kaagad si Soledad sa lalaki. Pagdating nila sa opisina ni Gabriel, nakita pa ni Soledad na kalalabas lang din ni Alejandro mula roon. Nagtaasan lang ng kilay si Gabriel at ang binata. Nagtataka naman si Soledad dahil para bang magkakilalang 2 o magka-level. Ni hindi man lang kasi bumati si Alejandro. Pinagsabihan ni Gabriel ang dalaga. Napagalitan din siya pero mas maayos na natanggap ni Soledad ang mga pagkakamali niya. Mahinahon at kalmado lang kasi kung magsalita si Gabriel at hindi siya nito pinahiya sa kung sino mang tao. Wala akong problema kung lumandi ka. Ang akin lang, kapag nasa trabaho, trabaho muna. Kahit break time, nasa loob pa rin kayo ng building. Meaning, sakop pa rin kayo ng rules and regulations natin. Maging formal at professional sana tayo. Hindi namin tinotolerate ang kahit na anong violence. I'm so sorry, sir. You may go. Mag-out ka na. Sabihin mo, sabi ko, para makapagpahinga ka na. Marami pong salamat. Pero sir, bakit po kayo mabait sa akin?
Hindi ako mabait sa'yo. Get out! Shoo! Shoo! Tinulak na siya palabas ni Gabriel. Napangiti na lamang ang dalaga. Naging tahimik naman ang mga sumunod na araw. Pansamantalang nawala ang mga chismis na kumakalat dahil na rin napagsabihan ng mga kanya-kanyang team head. Kaya pansamantalang nagkaroon ng kapayapaan ang dalaga. Nagtataka naman siya kung bakit bigla na lamang nag-iba ng shift ang kaibigan niyang si Aurora. Hindi man lang kasi yun nagsabi sa kanya na magiging morning session na siya. Ibig sabihin nun, hindi na sila magkikita sa loob ng opisina. Ang uwi kasi ni Aurora ay siyang pasok pa lamang ni Soledad. Na-adjust din kasi ng ilang oras ang schedule ng dalaga para na rin kasi maiwas siya sa ibang mga nambubuli sa kanya. Bakit kaya siya bigla na lang hindi nagpaparamdam? May nagawa ba akong hindi maganda sa kanya? Nagtaka ang dalaga habang mag-isa siyang kumakain sa food court. Nagulat na lamang siya nang umupo sa harapan niya si Alejandro na may dala-dala na ring pagkain. Oh, bakit ka nandito? Mamaya papasok mo, di ba? Ina-adjust ko rin ang oras ko. Ha? Bakit? Obvious ba? Para nagkikita pa rin tayo. Lihim na napakagat sa labi ang dalaga. Kinikilig siya sa mga sinasabi ni Alejandro, pero hindi na lamang niya yun pinapahalata. Sa mga sandaling yon, pakiramdam niya ay ang ganda-ganda niya para tratuhin siya ng ganoon ng binata. Kumusta na nga pala kayo ni Aurora? Nagkausap ba kayo? Hindi pa nga eh. Nababother na nga ako kasi hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali o ano. Nagpalit siya ng shift, di ba? Oo eh, hindi nga lang nagsabi sa akin. Hindi rin naman nagre-ring ang phone niya. Hindi ko rin naman mapuntahan kasi sobrang magkalayo na kami ng oras. Namimiss ko na ang babaeng yun eh. Maiba na nga lang tayo. Uy, 1 buwan na lang Halloween na. Nagpupunta ka ba sa mga horror festival? Gusto mo ba? Tinatanong kita. Hindi. Bakit, takot ka? Boring lang. Ang sabihin mo, matatakutin ka lang sa multo. Pero kung gusto mong pumunta, pwede naman kitang samahan. Marami naman akong time pag sayo eh. Para kang timang, ganyan ka ng ganyan eh. Sandali silang napatigil nang makita nila si Carlos. May mga dala-dala itong papeles. Tumingin pa yun sa kanila at napangisi. Para bang nakakainsulto ang ngiti nito sa kanila. Hindi ka naguguluhin yan. Tinapakan ba naman ang ego mo eh? Pabayaan na natin siya. Wala na siya sa buhay ko. Ayaw ko na rin siyang isipin. By the way, pupunta ka ba sa blowout party ni Mr. Mercado? Ang narinig ko kanina, halos lahat daw ng department pupunta. Kaya medyo early daw ang time ng work natin. Ako kasi day off ko yun eh. Pupunta ka ba? Wala namang nag-i-invite sa akin eh. At saka baka para lang naman yun sa mga bago. Ang sabi nila may nakuha kasing project na malaki ang team ni Mr. Mercado at naging successful. Kaya mas maganda siguro kung pupunta ka rin. Eh di ba, ikaw lagi nagdadala ng bond paper doon. Hindi magiging successful ang project nila kung wala sila nagagamit na papel. Natawa na lamang si Soledad. Muntikan na niyang batuhin ng butil ng maisang binata. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik na rin sila sa kani-kanilang trabaho. Hindi gaya ng dati, matamlay na si Soledad sa opisina. Wala naman kasing pumapansin sa kanya roon kundi si Aurora lang. Pero dahil wala na yon, wala na rin siyang makausap. Naging mabilis ang mga oras para kay Soledad dahil ginawa niyang abala ang kanyang sarili. Paglabas niya ng building, nabigla siya nang biglang may yumakap sa kanya. Pagtingin niya ay si Aurora pala ito. Aurora? Bakit ka nandito? 2:00 na ng madaling araw ah. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Ano ka ba? Sinadya talaga kita rito. Namiss kita eh. Namiss daw pero hindi naman nagpaparamdam. Nanakaw ang cellphone ko, gaga ka. Kaya hindi ako makapag-text sa'yo. Hindi ko rin naman kasi magawang makipagkita sa'yo dito sa building. Kasi girl, sobrang nakakapagod. After work wala na akong time makipag-usap pa kaya sorry naman. Eh bakit kasi nagpalipat ka ng shift? Iniwan mo naman ako. Hindi ako nagpalipat no. Si Miss Dolores ang naglipat sa akin. Ewan ko ba ron? Eh total nandito ka naman na. Tara hanap tayo ng makakainan. Libre kita.
Noong mga sandaling yon ay nawala na ang bigat na dinadala ni Soledad. Walang paglagyan ng kanyang tuwa. Buong akala niya kasi ay nakalimutan na siya ng kanyang kaibigan. Masaya ang dalawa habang nasa isang restaurant sila. Tawanan lang sila ng tawanan. Kung ano-ano na ngang palabas ang napag-usapan nila. Siya nga pala, sasama ka sa blowout party ng kabilang department ha? Bukas na yun. Bukas na? Akala ko ba sa Thursday pa? Tangik, bukas. Tignan mo nga tong post nila sa social media oh. Ayan oh, bukas. Ay, oo nga ano. Lahat naman daw welcome kasi parang success ng buong company yon. Grabe, big time project yun. Punta ka ha, pupunta kasi ako eh. Kaso hindi ko naman alam ang susuotin ko. Wala kasi akong magagandang damit eh. Naku, wala ka talagang kaalam-alam. Ang sabi kanina sa meeting, kailangan nakapang Halloween dahil since malapit na raw ang Halloween. Halloween? Ano yun? Advanced Halloween party? Parang ganun na nga. Kaya nga stress din ako, girl eh. Ako ba naman ang ginawang host? Host ka? Grabe, ang galing mo naman. Anong magaling? Pinilit lang nila ako. Stress ako kasi hindi ko alam kung paano ko papapangitin ang sarili ko. Unlike sa'yo, effortless. Uy, joke lang girl ah. Na-offend ba kita? Ah, hindi naman. Pasensya na ha. Na-miss ko lang talaga asaran natin. Uy, punta ka ha. Mas mahihiya ako kapag hindi kita nakita doon. Huwag kang mag-alala. Magsisend ako sa'yo ng picture kapag nakahanap na ako ng susuotin. Uy, bonggahan mo ang costume ha. May prize daw yung pinaka nakakatakot. Naku, hindi ako papatalo no. Kung hindi ako ang mananalo, sana ikaw ang manalo. Kung malaki ang prize na yan, gagalingan ko talaga ang costume ko. Masaya namang naghiwalay ng landas ang dalawang magkaibigan. Masayang umuwi si Soledad pero pagdating niya sa bahay, bigla na lamang siyang natulala. Napansin naman yun ng kanyang lolo na kagigising lang din. Kararating mo lang ba? Opo, ngayon lang. Eh bakit hindi ka pa magbihis para makatulog ka na? May iniisip lang po. Ano na naman yan? Si Alejandro ba? Hindi pa ba siya nanliligaw? Hindi naman yun, Lo. Si Aurora. Ah, yung kaibigan mo. Eh bakit? Ano ba nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi naman po, pero para kasing may nagbago sa kanya eh. Pero hindi ko lang po malaman kung ano. Baka lang nanibago ka kasi matagal kayong hindi rin nagkita. Nasanay ka lang siguro sa kung paano mo siya nakilala nung una. Siguro nga po. Ah, siya nga pala po. Binenta ko na nga ang mga manok ko. Ha? Bakit naman? Eh di ba pinansasabong niyo yun? Naisip ko lang kasi na dahil sa pagsasabong ko, naghiwalay kami ng lola nyo. Natakot ako kasi baka kapag nalulung ako ulit, iwan mo na rin ako. Kaya yun, binenta ko na sila. Lo, masaya ako kung saan ka masaya. Ang gusto ko lang ay alagaan mo rin ang sarili mo. Kaso hindi na ako masaya eh. Ganun dapat, di ba? Kapag hindi ka na masaya, tama na. Parang sa relasyon lang yan. Kapag hindi ka nakakaramdam ng saya sa isang relasyon, maigi pang putulin mo na bago pa kayo magkasakitan. Ganun ang ginawa sa akin ng lola mo. Eh tama rin naman ang desisyon niya. Kasi kung hindi siya umalis, baka miserable ang buhay niya. Lo naman, wag mong sabihin yan. Nakita ko naman po yung pagbabago nyo. Mabuti kayong tao. Kailangan nyo lang ng konting disiplina. Inakbayan na lamang ng matanda ang kanyang apo. Ilang sandali lang ay pumasok na rin ang dalaga sa kanyang silid at saka natulog na rin. Kinabukasan ay nakatanggap ng text message si Soledad mula sa kumpanya. Walang pasok ang lahat bilang pagbibigay daan na rin ito sa selebrasyon na gaganapin kinagabihan. Dahil wala naman siyang pasok, ang tanging gagawin niya lang ay ang pag-iisip ng costume na susuotin niya. Habang nakahilata sa kama, tinawagan ni Soledad ang binatang si Alejandro. Agad-agad na sumagot naman ang binata. Hello, good morning. Pupunta ako mamaya. Pupunta rin kasi si Aurora eh. Nagkausap na kami. Eh di pupunta na rin ako. Okay, see you. Bye! Teka, yun lang ba sasabihin mo kaya ka tumawag? May iba pa ba akong dapat sabihin? Ewan ko sa'yo kasi
Bye na, magluluto pa ako eh. Bye! Nakangiting humilata ulit ang dalaga. Natatawa na siya kapag iniisip niya kung anong klaseng costume ang susuotin ng lalaking si Alejandro. Dahil gabi pa naman ang magaganap na event, pumunta na muna ang dalaga sa isang mall. Naghanap siya ng mga pang-Halloween costume at dahil isang buwan na lamang ay sasapit na ang Nobyembre, may mangilan-ngilan na rin siyang nakitang mga tindang costume. Agad niyang pinili ang costume na pang-killer clown. Ang tanging iintindihin na lamang niya ay ang magiging makeup niya. Masaya siyang umuwi ng kanilang bahay nang makabili na rin siya ng pang-makeup. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Siya na lang din ang nag-makeup sa kanyang sarili. Pagkatapos, kinausap na ng lolo niya ang kakilala nitong may tricycle. Yun kasi ang maghahatid sa dalaga papuntang company nila. Ano ba yan? Bakit naman kasi ang aga-aga ng Halloween party sa inyo? Natatawa pa ang dalaga habang tinitignan ng sarili niya sa salamin. Hindi naman po yun Halloween party, Lo. Blowout party po yun kasi may isang project na nakuha ang kabilang department. Tapos naging successful pa. Ganito lang daw po talaga ang theme ng mga dadalo sa event. Oh, siya. Sige na. Nasa labas na ang tricycle. Sumunod ka na sa akin. Mag-aalas 7 na. Sabi mo, alas 7 magsisimula yun, di ba? Opo, Lo. Sige po, kunin ko lang po ang mga gamit ko. Nagmamadali ang dalagang kinuha ang mga dadalhin niya. Handang-handa na ang kanyang sarili. Para sa kanya, sobrang ganda ng pagkakamakeup niya. Malakas din ang tiwala niya na siya ang mananalo ng best costume. Pagsakay niya sa tricycle, napapatingin pa sa kanya ang ibang tambay. Pinagtatawanan siya pero hindi na lamang niya yun pinansin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa tapat ng building. Oh, sige na. Kapag magpapasundo ka ulit mamaya, tawagan mo na lang ako, Apo, ha? Isasauli ko na muna ito kay pare. Maraming salamat po, Lolo! Masayang lumapit ng entrance ang dalaga. Hinarang siya ng guard. Hindi pa sana siya papapasukin kung hindi lang siya nagpakita ng ID at kung hindi niya sinabi na para sa event ang itsura niya. Nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa lobby. Nagbubulungan ng mga yon. Ang iba ay natatawa rin. Inisip na lamang niya na namamanghalang ang mga yon dahil may talent din siya pagdating sa pagme-makeup na pang cosplay. Pagpasok niya sa elevator, nakatingin din sa kanya ang mga nakasabay niya. Ang iba'y nandidire at parang gusto siyang ilagan. Hindi na lamang niya inintindi pa dahil ang mahalaga sa kanya ay ang pupuntahan niyang event. Nang makarating na siya sa 7th floor, naglakad siya hanggang dulo kung saan doon ginaganap ang mga event ng kumpanya. Pagtulak niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mga tao sa loob. Mga nakasuot ng pangpormal, mga nakataksido, ang mga babae naman ay mga nakadress. Takang-taka si Soledad kung ano ang nangyayari. Ang pagkakasabi sa kanya kasi ni Aurora, pang Halloween ang dapat na suot niya. Pero siya lang ang ganun sa mga sandaling yun. Lahat ng nakikita niya ay puro professional kung titingnan. Natigil ang lahat, pati ang tugtog ay hihinto na rin dahil natuon ang atensyon sa kanya. Mga ilang sandali lang, biglang nagsalita ang host. Hindi yun si Aurora, wala doon ang kaibigan niya. Pilit siyang pinalalabas ng host, kesyo hindi naman daw birthday party ang event na yon. Nagtawanan ng lahat. Ang mga tawanan na yon ay parang nagdudulot ng pagkatuliro sa dalaga. Gusto niyang manliit. Gusto niyang magtago sa ilalim ng lupa sa sobrang kahihiyan. Aurora? Nasaan ka? Aurora? Naramdaman na lamang ni Soledad ang pagtulo ng kanyang mga luha. Awang-awa siya sa sarili niya. Hindi niya kinaya ang kahihiyan na dinadanas niya ng mga sandaling yun. Habang naririnig niya ang malalakas na tawanan ng mga tao, isang lalaki ang dumating para iligtas siya ng mga sandaling yun. Hinubad ng lalaki ang suot-suot nitong jacket at saka itinakip sa kanya. Inalalayan siya nitong makalabas sa venue. Iyak lang siya ng iyak. Hindi na niya alam ang nangyayari. Nang makalayo na sila roon, tsaka lamang nagrehistro ang boses ni Alejandro. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Kasama mo ko. Sige lang, umiyak ka lang.
Namalayan na lamang ni Soledad na nasa dressing room na sila. Alejandro? Nakatingin siya sa binatang naka-t-shirt lang at nakasuot ng simpleng maong. Suot-suot niya ang jacket ng binata. Bakit niya ba kasi nagsuot ng ganyan? Blowout party ang gagawin, hindi Halloween. Ang sabi kasi sa akin ni Aurora, kailangan daw ganito ang suotin. Yung nakakatakot daw. Kaya sinuot ko to. Naniwala ako sa kanya kasi best friend ko siya eh. Sabi ko na nga ba dapat hindi ka nagtitiwala sa babaeng yun eh. Soledad, hindi mo ba talaga napapansin na insecure siya sa'yo? Hindi mo siya tunay na kaibigan. Hindi ganyan si Aurora. Alam ko may rason siya kung bakit niya ginawa to sa akin. Kailangan ko munang marinig ang panig niya. Hindi pa ba maliwanag, Soledad? Pinahiya ka niya sa harapan ng maraming tao. Isa lang ang ibig sabihin nun. Gustong gusto kanyang sirain. Hindi totoo yan. Kagabi naman okay kami. Nagkasama pa nga kami. Hinawakan na siya ni Alejandro sa magkabilang balikat. Tinignan siya sa mga mata kahit mukha pa rin siyang clown. Kitang-kita sa mga mata ni Alejandro ang labis na pag-aalala. Babalik tayo ron. Patutunayan natin na hindi ka nila dapat ginaganito. Patutunayan natin sa kanila na hindi ka nila dapat ginagawang katatawanan. Naiintindihan mo ba ako, Soledad? Sumagot ka! Bakit mo ba ako sinisigawan? Para kang timang? Sorry. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang manager ni Soledad na si Gabriel. Alalang-alala siya sa dalaga. OMG! What happened? Gabriel, magpatawag ka ng stylist. Gusto kong ayusan kaming dalawa ni Soledad. Pero sir, paano si Sir Felix? Di ba gusto niya ako maging ganito? Pwes, ngayong gabi, sisimulan ko na ang gusto niya. Tingin ko, dapat talaga ako sa lugar na to para mabawasan ang mga siraulo sa building na to. Sige na, umalis ka na, bilisan mo. Yes, sir! Nagmamadaling lumabas si Gabriel. Naiwan na naman silang dalawa. Nung mga sandaling yon ay nagtataka si Soledad kung bakit biglang tinawag ni Gabriel na Sir si Alejandro. Mas lalong sumakit ang ulo niya dahil dumagdag pa yun sa iniisip niya. Anong ibig sabihin nun, Alejandro? Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Gusto ko na munang kumalma ka. Tumahan ka. Gusto kong ipakita mo sa akin na handa kang bumalik ng may lakas ng loob, matapang. Gusto kong patunayan mo sa kanila na hindi basta-basta ang isang Soledad. Soledad, maganda ka. Kailangan mo lang tanggapin sa sarili mo na hindi mo pa nakikilala ang tunay na ganda mo. Alejandro? Ginagalit nila ako. Hindi ako papayag na ginaganito kanila. Timping-timpi na ako nung nakaraan pa. Pwede bang huwag ka nang magalit? Natatakot ako sa iyo eh. Pasensya na. Hindi ko lang matanggap na ginanito ka ng sarili mong best friend. Hinawakan ni Alejandro ang magkabilang pisngi ng dalaga. Ngumiti ito ng malapad at saka muling nagsalita ng mahinahon. Hanggat nandito ako, walang pwedeng manakit sa'yo. Alejandro, bakit mo ba ito ginagawa? Nalilito na ako sa mga kinikilos mo eh. Kasi We're here! Biglang bumukas naman ang pinto at pumasok si Gabriel na kasama ang mga stylist. May mga dala pang kasuotan yun at mga makeup. ang bilis mo naman makahanap. Ako pa ba, sir? Ito mga friend ko, one call away lang yung mga yarn. Nabibiglaman sa mga nangyayari ay nakisakay na lamang ang dalaga. Hinayaan na lamang niyang gawin ni Alejandro ang mga bagay na yon. Isa pa, may tiwala rin naman kasi siya sa binata. Aminado siya sa mga sandaling ito, parang gusto na lang niyang ipaubaya ang kapakanan niya sa lalaki. Hinang-hina na rin kasi siya, nawalan siya ng lakas dahil sa kahihiyan na sinapit niya. Pinagtulungan ng mga kaibigan ni Gabriel na alisin ang makeup sa mukha ni Soledad. Matagal siyang inayusan ng mga yon. Nauna na ngang lumabas ng silid si Alejandro. Makalipas lang ng halos kalahating oras din, halos hindi na makilala ni Soledad ang sarili niya sa salamin. Sobrang layo, napakaganda. Hindi inakala ni Soledad, meron pa pala siyang igaganda. Maganda ka, Soledad. Sobrang maganda ka. Hindi mo yun alam dahil hindi mo lang ine-explore ang sarili mo.
Look at yourself. Nagniningning ang kagandahan mo, iha. Ngayong gabi, magugulat ang lahat. Gulatin mo sila. Ako ba talaga to? Ayaw mo ba? Gusto mo palit tayo ng pes? Ang ganda ko! Ang ganda-ganda ko! Korak! Yan, ganyan dapat. Meron kang confidence. Pak! Tingnan mo yung kilay mo. Bongga! Tumayo ka na at pumunta na kayo ni Bossing sa venue. Mag-I shall return kayo ng may liwanag. Pagtayo ng dalaga, nanibago siya sa sarili niya. Litaw na litaw ang kagandahan niya sa kulay caramel na dress niya na hanggang tuhod lang. Ang kanyang labi naman ay katamtaman lang ang pagkakakulay pula nito. Ang buhok niya ay tumuwid ngunit may bandang pakulot sa bandang dulo. Tumangkad din siya dahil sa sinuot niyang heels na hindi naman magiging problema sa kanya dahil marunong naman siyang gumamit nun. Oh, Goro na! Huwag maiiyak ha, baka masira ang makeup. Go! Good luck, Queen! Paglabas ng dalaga sa silid na yon ay bumungad sa kanya si Alejandro sa labas. Napanganga ang binata, natulala sa kanyang kagandahan. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa siya matatauhan kung hindi tinapik ni Gabriel. Sir, ang bibig ha, mapasukan ng bangaw yarn. Soledad, napakaganda mo. Agad na sumilay ang malapad ng ngiti ni Alejandro. Inilahad niya ang kanyang kamay para kay Soledad. Will you be my date tonight? Oo naman. Inabot na niya ang kamay ng lalaki. Sabay na silang naglakad sa hallway na yon. Sa mga pagkakataong ito, malakas ang tibok ng puso ni Soledad. Kinakabahan siya. Pero kapag naiisip niyang kasama niya si Alejandro, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Ang pagkapahiya at sakit na naranasan niya kani-kanina lang ay tila napalitan na ng pananabik. Sabik na sabik si Soledad kung ano ang magiging reaksyon sa kanya ng mga tao, sa kanilang dalawa ng binata. Are you ready? Tumangulang ang dalaga, nagkusa na si Alejandro na itulak ang pinto. Pagpasok nila ay abala ang mga tao sa pakikinig sa host na nasa harapan. Dire-diretso lang sila hanggang sa makalapit na sila sa stage. Natigil ang host. Ang lahat ng atensyon ay napunta na sa kanilang dalawa. Namamangha ang mga tao nang makita ang kagandahan ni Soledad. Nakilala nila ang babae pero hindi nila inakala na magiging maladyosa siya sa isang iglap lamang. Umakyat ang dalawa sa stage. Sumunod din naman sa kanila si Gabriel at kinuha ang mic sa host. Ladies and gentlemen, tonight I would like to introduce the new CEO of Sapphire Company, Mr. Alejandro Fortalejo. Nang sabihin niyo ni Gabriel ay wala ni isang pumalakpak. Nagtataka kasi ang mga tao kung sino si Alejandro. Ang pagkakaalam lang kasi ng iba, simpleng staff lang din ang binata sa ibang department. Lalo lamang nawindang si Soledad nang marinig niya ang announcement na yon. Napatingin siya kay Alejandro. Ngumiti lamang ito at mas lalong humigpit ang hawak sa kanya. Sabay silang gumitna sa stage at saka tinanggap ang mic. Siguro nagtataka ang karamihan sa inyo na isang simpleng employee na katulad ko ay narito sa harapan ninyo at pinapakilala bilang CEO ng kumpanyang ito. Gusto ko lang malaman ninyo na ang aking lolo Felix ay matagal nang gustong ipahawak sa akin ang kumpanyang ito. Pero kahit may alam ako sa negosyo, hindi ko ito tinatanggap noon dahil hindi ito ang interes ko. Pero sa ilang araw ko rito na pagtatrabaho bilang isang pangkaraniwang tao, napagtanto ko na maraming pangit na bagay rito na dapat mabago. At hindi mababago yon kung hindi ako mapupunta sa dapat kong paglagyan. Kaya ngayong gabi, formal kong tinatanggap ang appointment ng aking lolo Felix bilang bagong CEO ng kumpanyang ito. Kahit na ipiniliwanag ni Alejandro ang mga bagay, marami pa rin ang hindi naniwala. Meron pa ngang tumawag ng security para lang palabasin ang binata. Pero natigilan silang lahat nang bumukas ang pinto at may nagsalitang matandang lalaki. Totoo ang sinabi niya. May mga kasamang bodyguard ang matanda na siya namang nag-alalay rito para makaakyat sa entablado.
Kumuha rin ito ng mic at nagsimulang magsalita. Ang binatang ito ay ang aking apo. Siya magmamana ng kumpanyang ito dahil hindi ko na rin kakayanin panghawakan ito pagdating ng araw. Apo, masaya akong malaman sa naging desisyon mo. Sa wakas, pumayag ka na rin. At sa inyong lahat, gusto kong kilalanin ninyo ang apo ko bilang bagong CEO at bagong may-ari ng lahat na nakikita nyo rito. Sa oras na malaman kung may nangaapi sa apo ko at dito sa girlfriend niya, pasensyahan tayo. Lo, hindi ko siya girlfriend. Iha, hindi ba kayo magkasintahan? Hindi po, sir. Naghahawak na kasi kayo ng kamay eh. Ganun na rin yun. Nagkatinginan si Soledad at Alejandro. Sa puntong yon ay tsaka pa lamang sila bumitiw sa isa't isa. Muling pinagpatuloy ng matanda ang pagsasalita niya. Kalaunan, tuluyan nang naniwala ang mga tao. Habang si Soledad at Alejandro naman ay bumaba na rin ng stage. Hinila siya ng binata paalis doon at tsaka dinala sa isang silid. Since tayong dalawa lang naman ang narito, pwede bang ipaliwanag mo sa akin ang mga nangyayari? Nagtrabaho ako bilang isang simpleng employee rito dahil sa punishment ni Lolo. Meron kasi akong tinakasan ng meeting ng isang kliyente. At dahil doon, malaking project ka nawala. Bilang punishment, kailangan kong maging katulad ninyo. At dapat walang makakaalam kundi si Gabriel lang. Maaalis lang ang punishment sa akin kapag tinanggap ko ang offer niya. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo. Alam ko kasi na kapag nalaman mo kung sino ko, lalayuan mo ko. Baka hindi pa tayo umabot sa ganito kung una pa lang kilala mo na ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung magagalit ako kasi pakiramdam ko na isahan mo ko. O matutuwa ako kasi napakataas mo. Tapos kaibigan kita. Ewan ko. Soledad, ayaw kong magkaroon ng gap sa ating dalawa. Sana kung ano man ang samahan natin noon, walang magbago. Kasi Alejandro, CEO ka. Employee mo lang ako. Kapag nalaman ng ibang tungkol sa atin, baka masira lang ang image mo. Baka makaapekto lang ako sa negosyo nyo at sa kumpanyang ito. tingin mo papayagan tayo ni Lolo kung alam niya makakasama ka sa akin? Sandali. Bakit ba ako nababother? Una pa lang naman, wala namang tayo. Kaya hindi ko kailangan isipin kung anong sasabihin ng iba kasi... Nagulat na lamang ang dalaga nang biglang halikan na lang siya ni Alejandro. Madiin ang ginawang paghalik sa kanya. Nakalaunan naman ay naging mahinahon. Nang maghiwalay ang labi nila, hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Alam kong iisa lang tayo nung nararamdaman. Kaya bakit hindi natin pagbigyan? Soledad, mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw ang gusto kong makatuwang sa lahat ng bagay. Hinawakan ni Alejandro sa magkabilang pisngi ang babae at tinignan niya siya sa mga mata. Kailan lang tayo nagkakilala pero binago mo na ang mga pananaw ko sa buhay. Ang dami kong natutuhan sa'yo. At habang nangyayari ang mga yon, hindi ko na namamalayan na unti-unti na rin pala kitang minamahal. Soledad, nakikinig ka ba? Oo, nakikinig ako. Wala ka man lang bang sasabihin? I'm sorry, naguguluhan ako eh. Pakiramdam ko kaya lang naman umamin ka sa akin kasi ang ganda ko na. Oh my God, tingin mo talaga ganda mo ang dahilan kung bakit kita minahal? Una pa lang na hindi ka marunong mag-ayos, gusto na kita. Hindi ko naman isusumbong si Miss Dolores sa mga head kung hindi kita mahal. Ikaw pa lang nagsumbong nun? Seryoso ako, Soledad. Minahal kita una pa lang. Kaya ako lang gustong ayusan ka para mas lalo mong ma-appreciate ang sarili mo. Para mas lalo mo pang mahalin ang sarili mo. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala eh. Hindi mo ba ako mahal? Kasi mahal rin kita. Yun naman pala eh. Pero kasi natatakot ako, Alejandro. Natatakot ako sa iisipin ng mga tao sa atin. Sa'yo. Soledad, kung lagi mong iisipin ang sasabihin ng iba, nililimitahan mo lang ang sarili mong maging masaya. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ng dalaga. Ngumiti ito ng malapad. Sa ngiting iyon ay napanatag ang kalooban ng dalaga. Pakiramdam niya,
Safe siya sa tuwing kasama niya si Alejandro, kaya kahit na nababahala pa rin, hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin ang pagmamahal ng binata sa kanya. Nagyakapan silang dalawa. Masayang masaya si Soledad. Hindi niya kasi inakalang darating ang araw na merong isang katulad ni Alejandro ang makaka-appreciate ng kanyang katauhan. Hindi lang basta ang kanyang ganda, pati na rin ang kanyang kaluluwa. Hintayin mo ko rito. Babalikan ko lang sandali si Lolo at magpapaalam ako sa kanya na aalis na tayo, okay? Sandali! Bakit? I love you. I love you too. Pag-alis ng lalaki, parang tangang kinikilig-kilig ang dalaga. Buti na lang bakanting silid yun dahil kung may ibang tao ron, iisipin na nababaliw siya. Halos 5 minuto pa lang ang nakakalipas nang biglang bumukas ang pinto. Buong akala ni Soledad ay nakabalik na ang binata, pero nawala ang ngiti niya nang mapagtanto kung sino ang pumasok. Carlos, anong ginagawa mo rito? Kinabahan ang dalaga nang makita niyang nilock ni Carlos ang pintuan. Gusto ko lang makita ang napakaganda mong muka. You know what? Ang ganda-ganda mo pala, no? Nagkamali ako. Hindi ka naman pala pangit. Kailangan mo lang mag-ayos. Nagsimulang lumapit si Carlos sa kanya. Hinawakan nito ang buhok niya at inamoy ang mga hibla. Ang bango mo. Tingin ko pwede kitang tikman. Lumayo ka nga! Bakit ka pa ba choosy? Ikaw na nga nilalapitan eh. Kung ikaw lang din naman, kahit ang pinakapangit na tao sa mundo, magiging choosy kapag ikaw ang kaharap. Kadiri ka? Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Ano ka ba? Sige na, pagbigyan mo na ako. Ngayon lang naman to. Isusumbong kita kay Alejandro. Wala naman siya eh. Sige na kasi... Ano ba, manyakis ka? Lumayo ka nga, sabi! Sinipa ni Soledad ang pagitan ng hita ng lalaki. Lalapit na sana si Soledad sa pintuan nang bigla naman siya nitong mahawakan sa paa. Hinila siya nito pabalik. Pilit niyang sinisipa ang lalaki pero hindi niya yun matamaan hanggang sa mahila na siya at mapaibabaw na ito sa dalaga. Nababaliw na ako sa'yo, Soledad. Nakakabaliw ka. Gagawin na sana ni Carlos ang binabalak niya sa dalaga nang biglang nawasak ang doorknob ng pinto. Pumasok si Gabriel at saka malakas na hinila si Carlos at binalandra sa gilid. Manyakis ka? Dati ka pa buwisit ng lalaki ka? Ano? Jombag ka sa akin ngayon? Ano? Hindi na makabangon pa si Carlos dahil sa ginawang pambubugbog ni Gabriel. Sa halip na matakot at matroma si Soledad, mas nauna pa siyang mawindang kay Gabriel. Para kasi yun naging lalaki eh. Sa laki ng muscle niya ay walang nagawa si Carlos. Okay ka lang ba, girl? Opo sir, ayos lang po ako. Ilang sandali lang ay tumawag na rin ng security si Gabriel. Nang malaman naman ni Alejandro ay panibagong bugbog na naman ang inabot ni Carlos. Dinala na yon sa presinto at nakasuhan din dahil sa ginawa niyang panghaharas sa dalaga. Napakaraming nangyari ng gabing yon. Pagod na pagod ang utak ng dalaga. Mabuti na lang kasama niya ulit si Alejandro. Nasa biyahe na sila ngayon matapos makapagbigay ng statement. Saan na tayo pupunta? Sa mansyon. Gusto ko makilala ni Lolo Felix. Kinakabahan ako. Baka hindi niya ako magustuhan. Huwag mong sabihin yan. Alam mo, masaya si Lolo dahil alam niyang ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nagising sa katotohanan. Kalma lang. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na rin sila sa isang exclusive village. Bago ang pinakamansyon, mahabang kalsada pa ang tinahak nila. Pagbaba, sinalubong sila ng mga kasambahay at binati. Nalula ang dalaga sa nakikita niya. Napakalaki ng bahay, pati ang sala sobrang lawak. Ang dami ring malalaking larawan na nakadikit sa pader. Ang mga kasambahay magagalang at talagang ngumingiti pa sa kanila. Konting lakad pa ang kanilang ginawa at nakarating na rin sila sa opisina ng matanda. Nung mga sandaling yon ay nag-aabang na rin pala sa kanila si Felix.
Ikaw pala nagpatibok sa puso ng apo ko, no? Nako, lakas ng tama niyan sa'yo. Pero Iha, maraming salamat ha. Ikaw lang pala makakapagpaliwanag ng utak nitong batang to eh. Wala po yun. Tingin ko naman po hindi lang ako ang dahilan. Yung mga nangyari at yung mga nakikita niya araw-araw na maling sistema sa trabaho, tingin ko po yun talaga ang naging dahilan kung bakit ginusto niya pong sundan ang yapak po ninyo. Nakikita ko po kasi na gusto ni Alejandro na maging maayos ang ipapamana niyong kumpanya sa kanya. Pero, hindi pa rin natin maiaalis na ikaw ang motivation niya. Kaya Iha, maraming salamat sa'yo. Masaya ako kasi nakikita kong masaya ang apo ko. Dati, lagi lang nagbumukmok yan eh. Ngayon, punong-puno ng sigla mga mata niya. Tingnan mo kung makangiti, parang buwang eh. Lolo naman nahihiya na ako eh. Nahihiya ka pa? Wala ka namang hiya. Pero ang gusto ko lang namang sabihin sa inyong dalawa, gusto kong kayo na magpatakbo ng kumpanya. Iha, matutulungan mo ba ang apo ko? Sir, pasensya na po, pero hindi ko po matatanggap ang offer po ninyo. Pinalaki po kasi ako ng lolo ko na kung may gusto kong maabot, dapat ko po yung pagsikapan. Ayoko naman pong maging mataas na kagad ng dahil lang sa pag-appoint nyo sa akin. Alam ko po na marami pa po akong dapat matutunan at alam ko rin po na mayroong mas deserving kesa sa akin. Kaya pasensya na po. Gusto ko po kung nasan po ako ngayon. Magsisikap po ako hanggang sa maging karapat-dapat po ako sa inaalok ninyo. Napatango na lamang si Felix at Alejandro. Napapangiti rin ng mga ito dahil ramdam talaga nila na merong prinsipyo sa buhay ang dalaga. Matapos ang sandaling yon, sabay-sabay na rin silang nag-dinner. Kwentuhan ng kung ano-ano, tawanan at biruan. Pakiramdam ni Soledad ay matagal na niyang kakilala ang maglolo. Sobrang gaan din ang pakiramdam niya dahil kahit mayaman ang maglolo ay napaka-humble pa rin ng mga ito. Makalipas ang ilang araw, nalaman na lamang ni Soledad na nag-resign na si Aurora. Sinubukan niyang kontakin ng babae para makausap ito. Hindi pa rin kasi niya matanggap na ang dahilan ng ginawa nito sa kanya ay dahil lang sa naiinggit ito sa kanya. Mula noon, hindi na niya nakausap pa si Aurora. Kahit na nagawan siya nito ng masama, hindi niya maiwasang hindi manghinayang. Ramdam niya kasing mabuting tao pa rin si Aurora. Nilamon lang talaga siya ng insekuridad. Handa ka na bang makilala ang lolo ko? Nasa biyahe na sila sa mga sandaling ito habang papauwi sa bahay ng dalaga. Ito ang araw na kung saan formal na ipakikilala ni Alejandro ang kanyang sarili kay abuelo. Kinakabahan ako. Tingin ko, aangasan ako ng lolo mo base sa mga kwento mo eh. Huwag kang kabahan, magpakatotoo ka lang. Ayaw na ayaw ni lolo ng mga sinungaling. Tingin mo ba magugustuhan niya ako? Bakit naman hindi? Mabait ka, gwapo at maabilidad. Binobola mo lang ako eh. Hindi kita binobola. Sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko. Huwag ka nang kabahan. Naniniwala ako na magkakasundo kayo ni lolo. Habang nasa biyahe ay nagyakapan na lamang ang dalawa. Mas dinadama nila ang pagmamahal ng isa't isa. Ngayong nasa maayos na ang lahat, masasabi ni Soledad na wala na siyang mahihiling pa. Makasama niya lamang ang lalaking kanyang pinakamamahal ay kontento na siya sa buhay. Lumipas ang ilang taon, nagsama na nga ang dalawa. Ikinasal sila at ngayon ay nagpaplano na ring magkaanak. Walang paglagyan ng kaligayahan si Soledad. Sobrang layo na kasi niya sa dating siya. Malaki na ang pinagbago ng sarili niya, lalong-lalo na sa kanyang mga pananaw sa buhay. At hindi mangyayari ang lahat ng yon kung hindi niya nakilala ang lalaking nagbigay ng liwanag sa buhay niyang matamlay.